aking basahin ang aklat ng Juan mula sa ika-14 na kabanata. Ang tungkol po sa daan patungo sa Ama. Para malaman po natin, mula sa unang versikulo hanggang sa 31 ang basa ko po. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin." Verse 2. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. 3. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. 4. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. 5. Sinabi ni Thomas sa kanya, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan?" 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." 7. Kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga, ay nakilala at nakita nyo na siya. 8. Sinabi ni Felipe sa kanya, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama, at sapat na iyon sa amin." Sumagot si Jesus, "Felipe, sa tagal na nating magkasama, hindi mo pa ba rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama?" 10. Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. 11. Maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. 12. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. 13. At anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. 14. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. 15. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. 16. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. 17. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sa inyo magpakailanman. 18.
Hindi ko kayo iiwan nang walang kasama. Babalik ako sa inyo. 19. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita niyo ako. At dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. 12. 12. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. 21. Ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. 22. Tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita at ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 25. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama nyo pa ako. Pero 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. 27. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. 28. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din ako sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa Ama, dahil mas dakila ang Ama kaysa sa akin. 29. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari upang sumampalataya kayo sa akin. Kapag nangyari na ito, 30, hindi na ako magsasalita ng matagal dahil dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, ngunit upang malaman ng lahat na mahal ko ang aking Ama, ginagawa ko ang iniutos niya sa akin. Halina kayo, umalis na tayo rito. Ito po ang basa na nandito po sa Juan or John chapter 14 verse 1 to 31. So, bago po muna ibahagi ko ang aking naunawaan dito, ang ganda po ng mensahe na nandito po sa Juan, 14 na kabanata. Sinabi po dito sa unang versikulo, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa talata na ito, mga kapatiran ko kay Kristo, ito bang sinabi niya ba? Para sa akin po kasi, na sinabi niyang magtiwala sa Diyos, sa Ama, at magtiwala din sa Kanya. Ngayon kung atin pong
atin pong kung nabasa nyo po na may sinabi po dito sa Biblia na isa lang ang Diyos. Na siya lang po ang dapat nating pagkatiwalaan, dapat nating tawagin. Pero dito sa sinabi ni Jesus Christ na magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala din tayo sa Kanya. So, mayroong malalim po dito na kahulugan or meron siyang malalim na may mensahe na dapat nating maunawaan. Na para sa akin, hindi po siya magkaiba. Sila magkaiba, ang ama at ang anak. Dahil sinabi niya, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Hindi man niya sinabi na ako nga yung Diyos na yan. Pero bakit kailangan pa tayong magtiwala sa Kanya, no? Kung hindi siya Diyos. So, Diyos siya. Ngayon, wala namang maraming Diyos, di ba? Isa lang ang Diyos. So, para sa akin po dito sa talata na ito, sa pagkaunawa ko po, hindi po sila magkaiba. Kundi, siya lang. Siya lang din po para sa akin po, sa aking pong paunawa. At sinabi pa niya, no, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo.